May jeepney sa Maynila na bumabiyahe tuwing hating gabi, walang plaka, walang ruta. At ang sinumang sumakay, hindi na raw bumababa. Sa isang madilim at halos limot na bahagi ng kalsada sa Maynila, may umiikot na kwento sa mga driver ng jeep at taxi. Hindi ito isinusulat, hindi ito ibinabalita. Pero ipinapasa ito sa bulungan habang nagkakape sa terminal. May jeep daw na lumalabas tuwing alas 12 ng hating gabi. Hindi mo ito makikitang pumarada sa umaga. Wala itong rehistro, walang plaka, walang ruta. At ang sino mang sumakay, hindi na raw bumababa. Si Carlo ay isang 21 anyos na college student sa Maynila. Masipag, tahimik, hindi naniniwala sa multo. Isang gabi, na-late siya sa review session para sa board exam mock test. Natapos ang session ng halos alas 11:30. Paglabas niya ng building, umuulan ng bahagya. Walang masakyan, walang taxi, walang grab, walang tricycle. Tahimik ang kalsada, masyadong tahimik. Bandang alas 12 ng eksakto, may narinig siyang busina, isang mahabang tunog. Honk! Paglingon niya, isang jeep ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Walang signage, walang plaka. Madilim ang loob, pero bukas ang pinto. At may mga sakay, hindi niya makita ang mukha ng driver, nasa dilim. Sandaling nagdalawang isip si Carlo, pero pagod na siya. Isang sakay lang, bulong niya sa sarili. Sumakay siya. Pagupo niya, agad niyang naramdaman ang kakaiba. Tahimik, walang nag-uusap, walang nagsiselfone, walang kumikilos. Ang mga pasahero ay nakaupo lang, tuwid, nakatingin sa harap. Parang mga estatwa, umandar ang jeep. Ngunit habang tumatakbo, napansin ni Carlo, hindi ito ang normal na ruta pauwi sa kanila. Hindi ito ang daan. Walang ilaw sa labas, walang ibang sasakyan, walang tao. Parang hindi na sila nasa Maynila. Bigla niyang narinig ang tunog sa tabi niya. Patak! 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 Tumingin siya sa sahig. May tumutulo. Dugo. Mula sa katabi niyang babae. Nakayuko ito. Mahaba ang buhok na tumatakip sa muka. Unti-unti itong gumalaw. Dahan-dahang umangat ang ulo at nakita ni Carlo, hiwalay ang leeg. Putol! Nakapatong lang ang ulo sa balikat, ngunit nakaupo pa rin, nakatingin sa kanya. Ang mga mata, walang puti, puro itim, ngumiti ito, hindi gumagalaw ang labi. Ngunit may boses sa loob ng jeep. May bago. Nilingon ni Carlo ang ibang pasahero. Unti-unti silang lumingon sa kanya. Sabay-sabay, parang iisang galaw. May lalaking kalahati ang mukha, may batang may basag ang ulo, may matandang may marka ng lubid sa leeg. Lahat sila, walang puti ang mata, lumakas ang busina. Isang mahabang, halos sumisigaw na tunog. Honk! Huminto ang jeep sa labas, isang madilim na lugar, parang gilid ng estero. May kalawangin na karatula na halos hindi mabasa, ngunit malinaw ang isang salita, dulo. Isa-isa, tumayo ang mga pasahero, dahan-dahan, parang may ritual. At sabay-sabay silang nagsalita, sumama ka na. Tinulak ni Carlo ang pinto, hindi ito bumukas. Hinila niya ang bell cord, walang tunog, walang konduktor. Lumapit ang driver, mabagal, nanginginig ang tuhod ni Carlo. Hindi niya makita ang mukha nito dahil wala. Madilim lang, parang butas, parang walang laman ang ulo. Isang malamig na kamay ang humawak sa balikat niya. Narinig niya ang bulong, kompleto na sana. Biglang bumalik sa isip ni Carlo ang kwento ng kanyang lolo. May jeep daw na nahulog sa estero 10 taon na ang nakalipas. Overloaded. Umuulan, nawalan ng preno, walang survivor. 12 ang sakay, 13 dapat ang pasahero. May isang hindi sumipot. Mula noon, may jeep daw na naghahanap ng kapalit. Nang marinig niya ang salitang kompleto, naramdaman niyang siya ang kulang. Ang pampuno. Sa huling lakas niya, sinipa niya ang pinto. 1 beses. 2, 3. Sa ikatlo, biglang bumukas ito. Tumalon siya palabas, gumulong sa basang semento. Narinig niya ang sabay-sabay na sigaw mula sa loob. Hindi pa, pagbangon niya, wala na ang jeep. Walang bakas ng gulong, walang ilaw, walang tunog, parang wala talagang dumaan. Kinabukasan, nagtanong siya sa mga matatandang driver sa lugar. Tahimik sila ng una. Hanggang sa may isang nagsabi, may jeep nga na nahulog diyan, alas 12 din nang mangyari. 12 patay, walang survivor. Pero sabi ng pulis, may isa raw dapat pang sakay na hindi na dumating. Napalunok si Carlo.
Akala niya tapos na. Hindi pa pala. Simula noon tuwing 12:00 ng hating gabi, naririnig niya ang busina. Sa labas ng bahay nila, isang mahabang tunog. Honk! Minsan, may nakikita siyang anino sa dulo ng kalsada, parang jeep na walang ilaw. Nakatigil lang, naghihintay. Isang gabi, nagising siya sa tunog ng pagkatok. Tok, tok, tok. Pagtingin niya sa bintana, may jeep sa tapat ng bahay nila. Walang plaka, walang ilaw, at bukas ang pinto. Sa loob, may bakanteng upuan. Sa harap, para sa kanya. Unti-unting bumukas ang pinto ng bahay nila nang walang humahawak. Narinig niya ang pamilyar na bulong, kompleto na sana. Naramdaman niya ang malamig na kamay sa balikat niya. Sa likod niya, walang tao. Ngunit malinaw ang hininga sa kanyang tenga. Babalikan ka namin. Hanggang ngayon, may mga estudyanteng nagsasabing may jeep na humihinto tuwing hating gabi sa ilang madidilim na kalsada sa Maynila. Walang ruta, walang plaka, walang driver na may mukha. At kung mapapansin mo, 12 lang ang sakay. Laging may isang bakanteng upuan sa tabi ng bintana. Kung sakaling malate ka, kung sakaling wala ka ng masakyan, kung sakaling hating gabi at ito na lang ang jeep na hihinto sa harap mo, sisilip ka ba o sasakay ka? Dahil baka sa pagkakataong iyon, hindi ka na pasahero, ikaw na ang kulang. At kapag narinig mo ang mahabang busina sa dilim, baka hindi na ito paanyaya, kundi pagsundo.